Dalawang verse po yan, no? So, Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." At ang pangalawa ay, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom," sa Proverbs 1:7. So, yan. So, pag yan ay palagi nating pinapaalaala sa ating mga anak, yan, maano na sila. So, ang pangalawa, So, ang pangalawa ay ang sa Psalms 37:4 na nakalagay, no? Sabihin natin na ganito So, hanapin mo ang iyong kagalakan sa Panginoon. So, ibig sabihin na delight yourself unto the Lord. So, ibig sabihin na hanapin natin ang ating kagalakan sa ating Panginoon. Dito kasi, pag yan ang ating na-instill sa isip o kaya nilagay sa isip ng ating mga anak. So, ngayon, hindi niya siya gagawa pa ng ano pa, o kundi sabihin niya, love na love naman ako ni Lord kaya magsunod ako sa magulang ko, maggalang ako sa magulang ko, okay na sa akin. So, ibig sabihin, hindi na siya hanap na iba pa mang makapagbigay ng kagalakan sa kanya o kaya happiness sa kanya sa magitan ng paggamit ng halimbawa yung pinagbabawal na gamot. So, hindi na siya gagamit ngayon. Hindi rin po siya susugal kasi kay Lord Kasi doon sa verse na yon, so hindi na siya maghanap ng kahit sinong barkada, no? Kundi ang piliin niya ay ang barkada o kaya kaibigan na makatulong sa kanya tulad sa pag-iibigan ni Haring David at ni Jonathan. So, di ba maganda magkaibigan pag yan ang ating gagawin? So, balik muna tayo doon sa Matthew 6:33 na, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Sa sunod na verse doon, sabi doon, "Huwag nang alalahanin ang bukas. Hayaan mo ang bukas ang mag-alala sa kanyang sarili." So, ibig sabihin yan, pag maka-encounter ng problem ang ating mga anak, so hindi na sila ngayon mag-worry, hindi na sila ma-stress, hindi na sila ngayon ma-depress. Bakit? Dahil alam nila ng Diyos ang siyang magagabay at tutulong sa kanila at si Lord ang kanilang provider. So, yan po. Yun sa verse na yan. So, pangatlo na verse na dapat nating tandaan. Unang-una, yung Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God." Pangalawa ay ang hanapin natin ang ating kagalakan sa ating Panginoon. 37:4 ng Psalms. At ang pangatlo, mga kaibigan, ito yung tinatawag natin na sa 19:14 ng Psalms na upang lalong maganda ang ating pakikitungo o pakikisama sa ating kapwa. Unang-una, sa magitan po ng ating salita. So, sabihin natin sa ating mga anak na bago ka umalis o anumang busy ka, ibulay-bulay mo ang mga salitang ito na makikita natin sa mga awit 19:14 na nakalagay doon. Hayaan mo po, Panginoon, na ang lahat kong sasabihin at ang pagbulay-bulay ng aking puso ay katanggap-tanggap sa iyo na aking Panginoon at tagapagligtas. Okay, sa ibang translation, na aking malaking bato, aking tagapagligtas at aking malaking bato. So, ibig sabihin niyan, ng lakas po na ating gagamitin sa araw na ito ay galing sa ating Panginoon at bigyan niya tayo ng lakas na tamang-tama lang para sa araw na ito. Kaya sabi doon sa Matthew 6:33, sa sunod na verse ay, "Huwag nating alalahanin ang bukas." Di ba napakaganda pag yan ang sabihin natin? So ngayon, pagkatanggap-tanggap sa ating Panginoon ang salita na ating bibitawan na sa ating mga bunganga, so ito ngayon ay makapagbigay ng blessings sa ating kapwa o kung sino man ang nakarinig sa atin. So dito, sa pagbibigay po ng blessing sa ating kapwa, hindi lang ito pera o kaya anumang mga bagay na material, kundi sa magitan din ng salita. Naalala ko yung isang tao na nagsabi sabi niya, buti pa suntukin ako, wag lang akong sabihan ng masama. So, tama naman. Kaya mga kaibigan, malaking tulong natin, malaking pagkakataon na magkaroon tayo ng channel of blessings tayo sa magitan ng ating mga sinasabi. O kaya, instead, napadalhan ng hindi maganda yung ating ilagay natin sa ating social media,
bigyan po natin ng verse na, halimbawa ito, no? So Psalms 19:14, i-type po natin sa ating cellphone at i-send natin sa ating kaibigan o kaya kung sino man, o kaya i-post natin, sabihin natin, mga kaibigan, upang maging channel of blessings po kayo. Ang inyo pong gagawin ay i-share itong aking mga sinasabi upang ang mga nalulungkot ay magkaroon ng kagalakan. Ang umiiyak ngayon ay maibsan ang kanilang mabigat na dinadala. No? Di ba napakaganda pag yan ang gagawin natin? Tapos ang pangalawang verse na dapat nating i-guide, no? Para magkaroon tayo ng power din. No? Give power and gain power. No? So ito yung ating tinatalakay sa ngayon. So ngayon, ito yung pangalawa na hanapin natin yung kagandahang loob ni Lord. At ang pangalawa na malakaran natin ang daan na maganda nating lalakaran. No? Dahil sa atin lang, hindi natin nakikita ang bukas. Si Lord lang nakikita. At hindi natin alam at alam ng ating Panginoon. Kaya ipagkatiwala natin sa Kanya. No? So nakalagay doon sa 143 verse 8, nakalagay doon na, let me hear your loving kindness this morning because we trust in you. No? Lord, hayaan niyo po na marinig namin ang iyong kagandang loob sa kinaumagahan dahil kami ay nagtitiwala sa iyo. No? So pag magtiwala tayo sa ating Panginoon, pag atin niyang i-share, pag atin niyang i-give, kung atin niya ibigay o kaya i-share sa ating mga anak, so napakaganda ang resulta, mga kaibigan. Dahil sa yon pa lang ina-acknowledge na natin ang ating Panginoon na siyang ating gabay. Tapos ang susunod dyan ay, let me see the path which I should walk because I lift up my spirit to you. No? So ibig sabihin yan, pag i-translate po natin sa Filipino, sa ating sariling wika, ganito po yan, makibigan, hayaan mo Panginoon na makita ko ang daan na dapat kong lakaran dahil tinataas ko po ang aking kaluluwa sa iyo. No? So ibig sabihin yan, full trust tayo sa ating Panginoon dahil ating tinataas